Masakit yung gout ko ah. Pati tuhod ko kumikirot din. Mapagluto nga ng bopis. So guys, itong ating menu. Tanga. So ito ang ating recipe. Meron tayo dong patis, paminta, asin. Ito ay ditong sibuyas, bawang. Tapos ito yung dinakdik or hiniwang gizzard tsaka puso ng manok. So yun siya. Yung iba hindi ko pa naiiwa. Tapos ito yung ating panggisa. Meron tayo ditong carrots, radish, bell pepper at tsaka kamatis. So yung mga pampakulay tsaka ibang pampalasa, chicken stock or nor cubes, chicken tsaka mamasitas na aswete. So yun, umpisa na nating maggisa. So yun guys, umpisa na nating maggisa. So papainitin muna natin itong lutuan tapos gigisa na tayo. Habang nagpapainit tayo ng lulutuan, yung ating aswete, tutunawin na muna natin itong aswete powder natin. Lagyan lang natin ito ng mainit na tubig tapos okay na yan. So pampakulay lang to guys, itong aswete powder. Hindi yan nagpapalasa ng pagkain. Lagyan lang natin itong aswete powder. Pwede na tayo maggisa kasi mainit na itong ating lutuan. So yun guys, mainit na ating ang kawali. Ano ba tawag dito? Kawali o kaserola? Kaserola? Bahala na. Basta pwede ka maggisa, okay na yan. Ilalagyan na natin ito ng mantika. Use oil yung gamitin mo para mas masarap. Malinamnam, lahat ng pinaglutuan nandyan na. Piniritong isda, piniritong manok, ginisa, lahat na yan nandyan na. So, malinamnam talaga tong ating mantika na to. Oh, kala mo olive oil eh. Oh, hell no! So, hintayin lang natin itong kumulo or medyo uminit. Tapos, pwede na tayo maggisa ng ating igigisa. So, yun guys. Sobrang init na ng ating lutuan. Pwede na nating ilagay yung sibuyas. Since kumukulo to, sibuyas muna lagay natin. Ito mo lang. Diba ang bilis maluto kasi sobrang init ng lutuan. Tapos, pwede mo nalagay yung bawang para hindi masunog yung sibuyas mo. Ang bilis maluto, diba? So ngayon, kung okay na yung bawang, sibuyas, pwede mo nang ilagay yung kamatis. Tapos gigisa mo lang. So yun guys, okay ng ating kamatis. Lalagyan ko lang ng konting liver. Chicken liver din to. Para medyo lumapot-lapot yung ating bopis. Gigisa-gisa lang yan. So pag nagisa mo na guys, pwede mo na siyang lagyan ng konting patis. So ito yung patis natin. Konti lang. Konting gisa. Tapos, pwede mo nalagay yung ating aswete. Yan. Pampakulay lang yan. Konting gisa. Pagkatapos, pwede mo nang ilagay yung ating balon-balunan tsaka puso ng manok. Ilagay mo na lahat yan. Tapos, gisa mo lang. Ngayon, hayaan mo lang siya dyan mga 1 minute or 30 seconds. Gisa-gisa mo lang. Tapos, pwede mo na siyang lagyan ng tubig. Or, pwede mong lagyan ng suka. Konting suka lang ilalagay natin kasi meron na yung kamatis. Yung kamatis, medyo maasim-asim na yun. So, konting suka lang ilalagay natin. Yung suka. Konting-konti lang. Yan. After nun, pwede mo nang lagyan ng asin. Tapos, paminta. Tapos, lagyan mo ng 1 cup ng tubig. So, ngayon haluin mo. Tapos, takpan mo ng 1 minute. So, yun guys, 1 minute na. Gawin natin, halo-haluin. Tapos, pwede mo nang ilagay yung ating gulay. So, ito meron tayo ditong bell pepper, radish, at saka carrot. Yan. Sama-sama na yan siya dyan. Haluin mo lang guys. Tapos, lagyan mo na ng chicken cubes. Yan. Haluin mo lang hanggang sa matuyutan ng tubig. So yun guys, kung gusto nyong medyo manghang yung bopis nyo,
Ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng sili. So, since wala akong sili, hindi ako nakabili. Lalagay natin tong liquid seasoning chili. Mang naman to. Tingnan. Yan. Tapos, kung gusto nyo pa ng konting anghang, damihan yung sili. Sa akin, lalagyan ko ng chili powder. So, ngayon, halu-haluin na natin. Okay na yan. So, gagawin lang natin guys, hihinaan natin yung apoy. At pagkatapos, tatakpan natin ng mga 10-15 minutes. So, yun guys, tignan natin tong ating bopis. Yun, no? Tuyo na siya. Ito yung itsura niya. Medyo dilaw-dilaw pa, pero kung gusto nyong mapula-pula yung bopis nyo, nasa sa inyo na yun. Damihan nyo ng aswete. Lagyan nyo ng toyo para mapula-pula yung bopis nyo. Pero sa akin, okay na to. Yan yun. Kain na tayo. So yun guys, ito na ang ating bopis. Nakapagsandok na ako ng kanin. Ang sarap nito. Medyo marami ata yung nakuha kong ulam. So guys, ito na yung ating bopis. Ayan. Kita nyo naman. Ba? Oh, ang sarap. So ano lang to? Puso ng manok at saka balon-balunan ng manok. Diba? Gawa muna tayo ng picture pang thumbnail. Ano ba? Hirap naman. Yan. So, yun lang. Ganun lang kadali gumawa ng bopis. Bali puso ng manok at saka balon-balunan nilagay ko kasi wala naman ditong baboy na balon-balunan o kaya baboy na laman loob. So, manok lang pwede. So, manok lang ang available. So, manok lang ang lulutuin. So, kaya ako nagluto ng balon-balunan or bopis kasi nararamdaman ko sumasakit yung gout ko at saka tuhod ko So, kailangan natin ng gamot. Diba? So, ito yung gamot para sa may mga gout yan, sa may mga arthritis yan, mabisa yan. So, kain tayo guys. Tikman na natin itong ating bopis. Sarap. Although wala gaano siyang anghang, pero sakto na sa akin yung anghang nung galing sa chili liquid seasoning. Sarap. So yun guys, bago tayo mag-proceed sa ating video, may isisingit lang akong isang CCTV or i-recommend ko na rin sa inyo. So lalabas dyan sa taas, dito or dito, di ko alam. Makikita nyo pag kinilik nyo yung link dyan, makikita nyo yung product na binili ko. Itong Tapo CCTV. So maganda to para sa ating mga OFW na malayo sa Pinas. At least namomonitor natin yung ating mahal sa buhay. So, minsan kasi tumatawag sila, hindi tayo nakakasagot kasi minsan nasa trabaho tayo or tumatawag tayo sa kanila, minsan sila naman yung busy. So, at least ito makakatawag tayo sa kanila. So, oo, makakatawag. Pwede kang tumawag dito kasi meron tong call na maririnig ka nilang nagsasalita gamit yung CCTV na yun kasi may speaker yun. So ngayon makakausap mo sila, maririnig ka nila, maririnig mo sila. So para kayong nag-video call. Pero ikaw yung walang video. Meron silang video sa'yo. Yun, no? Ayun ang anuhan ng CCTV. At saka itong CCTV na to, ang maganda rito, 1080p yung CCTV na to. So maganda siya, maganda yung quality niya. Pwede mong i-low yung quality para hindi medyo nanggahang. Pero depende naman yan sa internet connection nyo. Kung maganda yung internet connection nyo, mabilis, malinaw talaga yung camera nyo. At saka meron pa tong night mode. So pag gabi, madilim, meron siyang night mode. So nakikita mo pa rin kahit madilim doon sa loob ng bahay ninyo, no? At saka ang memory card nito, pwede kang maglagay ng 128
28 memory card. So, ang memory card na yun, kung 128 ang ilalagay mo, makaka-record na siya ng mga siguro more than 2 weeks. So, maganda tong CCTV na to. Pwede nyo nang bilhin. Nandyan lang yung link. Ayan, lalabas yan. Pwede nyo i-click tapos pwede nyo nang sa Shopee lang naman yan. Pero kung gusto nyo bumili kayo sa mall, meron din naman yan dyan. So yun guys, inire-recommend ko sa inyong mag-download kayo ng Tapo or bumili kayo ng Tapo. Mostly sa mga OFW yung katulad namin, katulad ko, katulad ni Kim na malayo sa pamilya. So hindi naman oras nakakatawag tayo sa Pilipinas kasi yung oras natin iba dito sa oras ng Pilipinas. Like for example, now is 3 p.m. Sa Pilipinas is 8 p.m. na. So 5 hours yung advance nung Pilipinas dito sa may Middle East. So patulog na sila, kami gising pa kasi hapon pa lang dito. So makikita mo siya sa CCTV kahit di mo na tawagan sa may Messenger or WhatsApp. Dito sa may Tapo na to, pwede mo ring silang tawagan. So meron ditong features ng call. So mas maganda talaga tong Tapo or may CCTV kayo kasi nakikita nyo at na-monitor nyo yung mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. So yun lang guys. Kain tayo ulit.